Top 3 website na kailangan mong puntahan para makahanap ka ng magandang coin sa araw na magte-trade ka. And good news, sasabihin ko po siya sa inyo ngayon. Hi, ako nga pala si Mike. Ako ay isang crypto trader and a mentor with over 4 years of experience. I help traders na alisin yung confusion nila sa trading, ayusin yung trading habits nila at mag-build ng tamang discipline para maging consistent ang profits. So, ikaw ba yung trader na palaging nangangapa araw-araw kung anong coin yung iti-trade nila? Good news, meron na akong solusyon dyan at ibibigay ko sa kayo yung tatlong website na yon. So, yung tatlong website na yon ay si coinanalyst.net, coinglass.com at si cryptobubbles.net. Ngayon, hihimayin ko sila isa-isa sa'yo para maintindihan mo kung paano ka ba talaga maghahanap ng magandang coin. So, unahin natin si coinanalyst.net. Para makita mo siya, punta ka lang sa browser mo, type mo lang dyan coinanalyst.net, then hit enter and ganito yung makikita mo dyan. Kapag nandito ka na sa website nila, ang una mong gagawin dyan, i-click mo si OI CHD 24 hours. Pag kinlik mo yan, ipapakita sa'yo ni coinanalyst.net kung sino yung mga coin na umakyat kapag kulay green. Ibig sabihin nito, sino yung top 1 na umaakyat ngayon for the past 24 hours. Pag naman kinlik mo yan at kulay pula naman to, ibig sabihin nito, ito yung mga coin na bumababa for the past 24 hours. In this example, makikita natin dahil pula to, ang nakita natin dyan si fan token. Ngayon naman, pag kinlik natin yung green, ang lalabas naman dyan, circle stocks. So, ibig sabihin, ito yung mga coin na magagandang in-trade kasi meron siyang volume. Now, next mo nga hanapin dyan is yung open interest. Ito, hanapin mo dito sa top 1 pababa kung sino yun naman yung may pinakamataas na open interest. So, ako, ang practice ko dyan, kinukuha ko dyan yung 1 billion, pero kung walang 1 billion, mas okay kung mag-start ka ng 100M. Example, meron tayong nakita dito si 100M, itong si Partcoin, okay na yan, pwede ka munang mag-focus dyan. Kasi hindi naman araw-araw meron ka makikitang 1 billion dyan. Pero kung meron ka makitang 1 billion, mas maganda yon. Next, after mo makita yung open interest, ang next ko nga hanapin dyan yung market cap. Ako, ang gusto ko, base sa practice ko, ang kinukuha ko dyan yung mga 500 million market cap. Bakit mo naman kailangan ng 500 million market cap? Kasi, ibig sabihin nito, marami na rin trader ang nag-hold ng token na to. Kasi kung mababa ang market cap niyan, like 1M, ibig sabihin, kung umaakyat man siya, manipulated siya. And bukod doon, balikan natin yung open interest. Kaya natin inahanap yung mataas na open interest from the word itself kasi, ibig sabihin, maraming nagkaka-interest dun sa coin na yun at maraming nag-open position dun sa coin na yun. That's why, kailangan mo ng mataas na open interest. Kasi kapag yan ay na-perfect mo yung tatlo na pinaghahanap natin yan, ibig sabihin, yung coin na yun, maganda yung volume, mabilis siyang gumalaw at hindi ka maiinip. That's why, kung ikaw ay maghahanap ng coin, yun muna yung kailangan mong i-priority. Yan yung sa coinanalyst.net. Now, puntahan naman natin si CoinGlass. Si CoinGlass is, parehas lang naman siya kay coinanalyst.net. Ang pinagkaiba lang nito is, si CoinGlass kasi, pwede mo siyang i-customize based kung anong trading platform yung gamit mo. So, ang gagawin mo lang dyan, ako, ginagawa ko dito, pumupunta ako dito sa baba, sa lower right. At sa lower right, makikita mo tong parang hagdan-hagdan na yan. So, dito, pwede mo siyang i-customize kung ano yung gamit mo na platform. Let's say, sa akin, ang gamit ko kasi ay OKX and BingX. So, ang ginawa ko dyan is, chinikan ko lang yung dalawa. Pero kung ginagamit mo yung Binance, pwede mo rin naman siyang i-check. Or, pwede mong gamitin yung iba, i-check yung iba kung gumagamit ka nun. Pero kung ikaw, gusto mo lang na naka-customize siya doon sa yung sariling trading platform, pwedeng i-uncheck mo na yung iba at mag-focus ka na lang doon sa trading platform na gamit mo. So, mas maganda to kasi malalaman mo kung sino yung nagiging top 1 doon sa trading platform na gamit mo para at least makita mo kung sino yung gumagalaw din. So, in this case, ang top 1 dito sa OKX kanina is si Tria, BZ, and Tesla. Silang tatlo yung pwede mong puntahan at i-trade at pukusan mo sa araw na ikaw ay magte-trade. Next naman natin si cryptobubbles.net. Para makita mo si cryptobubbles.net, punta ka lang sa browser, type mo lang dyan cryptobubbles.net at lalabas na sa'yo dito sa screen mo yung sobrang daming mga kulay green na bula. So, ganito mo siya babasahin. Actually, si cryptobubbles.net ang pinaka-friendly sa lahat. Kasi dito, ang gagawin mo lang, titignan mo lang sa mga coin na nasa harapan mo kung sino yung may malaking bilog.
So kung sino yung may mas malaking bilog dyan, ibig sabihin siya yung parang trending ngayong araw o siya yung lumilipad na coin. Or in this case, ang naging malaking bilog ay si Ring. Sa kabaliktaran naman, kung ito naman ay bilog na kulay pula, ibig sabihin yung coin na yon, siya naman yung pinakamalaki ang binaba. Syempre, kung sino may malaking bilog, siya yung popukusan mong i-trade kasi most of the traders ay naandun sa coin na yun. And syempre, mas mabilis gumalaw yung coin kapag maraming trader ang nagte-trade sa kanya. So, ayun na yung tatlong websites ha. Sana makatulong yun sa pagte-trade mo. If you learn something from this, follow me for more. By the way, ako si Mentor Mike ang nagsasabing, kailangan mo ng mentor para hindi ka mag-trial and error. See you on my next video.